5, no, na ang Diyos ay seloso, no, or jealous God, no, mga kapatid. Ngunit kung titignan natin ang ibang bahagi ng Biblia, maraming talata na nagsasabi hindi mabuti ang pagiging seloso o jealous, no, mga kapatid, at kadalasan ay inuugnay ito sa kasalanan. Sa kabilang banda, sinasabi rin sa Biblia na tayo dapat maging Christ-like at si Jesus ay perfectong larawan ng Diyos. Kung ganon, paano natin papaliwanag na ang Diyos ay jealous? Samantalang itinuturo ng Biblia na ang pagiging seloso ay hindi ka nais-nais. Ibig kong sabihin nito, pwede na rin ba akong maging seloso o selosa? Okay? Naiintindihan po ang tatanungan, uulitin ko pa po ba? O para sa uling bahagi, eh kasi naman, parang na muli ang sabi sa Exodus 20 verse 5 to 6 na sabi na ang Diyos ay seloso, ang jealous God, no? Pero kung titignan daw natin na ang pagiging seloso ay maaaring lalitulan na kadalasan ito bilang kasalanan. Sa kabilang banda, sinasabi rin ng Biblia na dapat daw tayo maging Christ-like at si Jesus ang perpekto larawan ng Diyos. Kung ganon, paano natin papaliwanag na ang Diyos ay jealous? Samantalang tinuturo ng Biblia na ang pagiging seloso ay hindi kanais-nais. Ibig kong sabihin, ay pwede na rin ako o tayo na maging seloso o selosa. Okay? May nais po bang magbahagi sa puntong ito? Ano? Meron? Ayan, Brother Jayan, meron ka ba? Ano ka ba? Kasi ayaw na naman na ating mahal Panginoon. Escort mga kapatid, sa mga kapalang mga kapatid. So, sa question mga kapatid, so paano natin tawag dito yung siloso ang Diyos at pinagpapakawal yung sa Biblia yung pagiging siloso. So ang term kasi dito mga kapatid, hindi siya jealous mga kapatid. Sa Panginoon, ang kalikasan ng Panginoon, ayaw niya na siya ay may kahati. Kasi sabi doon na, love your Lord with all your mind, with all your soul, with all your heart, ang buong puso mga kapatid na wala tayong ititira. Yun yung nais ng Panginoon sa kanya. Kasi sabi niya rin doon sa kanyang utos mga kapatid, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Kaya nais ng Diyos na buo natin siyang pagtingkuran. So sa term naman mga kapatid ng pinagbabawal yung pagiging siloso mga kapatid is sa term na ang siloso kasi ito mga kapatid is pagiging ang mahiling tulad ito is inggit mga kapatid. No? Kasi minsan yung pag may kasama tayo mga kapatid, no? Katulad si Kate, example dito mga kapatid, si Abel at si Cain mga kapatid. So, isang handog mga kapatid na ang isa ay naghandog ng isang buhay na pasasalamat na handog sa Panginoon. At isa naman ay naghandog ng walang buhay mga kapatid. Ang isa ay kinalugdan ng Panginoon. At yung isa naman ay hindi tinanggap ng Panginoon. Yung mga kapatid, parang nagkaroon siya ng selos mga kapatid. So, inisip niya na baka ang Diyos ay may pinapaboran mga kapatid. Kaya nagkaroon ng galit mga kapatid at inggit sa kanyang puso mga kapatid. Yun po yung mga kapatid. Ayan, next po. Meron po ba na magbabahagi? Ay... Seryoso kasi ang mga kapatid. Dito po well, ang godly jealous na kapatid is pag godly, yung pag-usapan natin yung godly jealous, it's purely not from the Lord. Ang Lord, ang Diyos natin, gusto tayong protektahan from chaos, from destruction. But if it's not a godly jealous, ito yung intention, yung interest is to compete. Ayan. Para mag-divide ng church. So kaya, pag jealous na pwedeng mag-lead to destruction, to chaos, that is not godly jealous. But it will lead us into a godly, a faithful, a holy Christian. That is God. So that's a simple, logical principle na pwede natin maging basis. Kung godly ba yung jealous or not godly jealous. So yun na.
Sige po, Bishop. Okay, so parang yung termino hindi kasi dinefine doon sa Bible yung silos. Basta pareho lang silos doon. Kaya nga lang yun, kaya na malinaw na yung pagkakaiba ng paninibubo ng Diyos na ang purpose nito ay mapabuti tayo. Meron kasi sa pangtaong pagsisilos, madalas nakakasama. Diba? Nagsisilos ka kasi yung kapitbahay mo, mayroong bagong TV. Ikaw wala. Ang kapitbahay mo, parang ganun, grabe naman itong kapitbahay mo ito, kabibili pa lang ng sasakyan. Sumunod na buwan, di ba na namang sasakyan? Parang ingit na may pagkahalo na yun, hindi nagsisilos kasi wala siya. Yun ay distractive. Dapat wala tayo noon. So, sa mag-asawa naman, nakakabigay din kasi ng nakakawala ng peace of mind. Kung yung babae ay ang asawang babae, yung panayang duda sa asawang lalaki, kung maglakad lang, bakit ang tagal mong nakauwi? Siguro patingin ka pa niya sa daanan, no? Yun, distractive yun. Distractive na pagsisilos yun. At hindi yun makakabuti sa relasyon. Kaya dapat wala yung silos na yun. Pero kung yung silos na nagsisilos ka kasi siya'y napunta sa isang hindi magandang grupo, best friend mo siya, pero siya hindi naging mananampalataya sa halip doon sa grupo ng mga bugoy na punta ang iyong kaibigan, nagsisilos ka. Your purpose is para maibalik siya sa tama. Masaya natin yung godly jealous yun. Makakabuti yun kasi yun yung pwersa magdadrive sa'yo para pilitin mong mabawi siya. So, yun ang tamang klase ng pagsisilos. Pero yung pagsisilos na katulad na binabanggit kanina, nakakasira, distractive yun, hindi dapat maging bahagi ng ating mga karakter at mga pagkakas. Ayan, thank you po, Bishop. Ayan, mga kapatid, muli nakinig po tayo sa ating tanong. Pwede bang maki-join ang mga Christian sa mga pampolitikang usapin o protesta? Muli, pwede bang maki-join ang mga Christian sa mga pampolitikang usapin o protesta? Kaya muli, ano ba ang tanong? Pwede ba maki-join ang mga Christian sa mga pampolitikong usapin o protesta? Ayan, aking may nais ko bang mahal-mahali? Regarding sa politics, moral politics. Sige po, meron po ba? Ayan, si Brother Seth, wala pa natin mga Panginoon. Please, I'm Proverbs po, from Santo District, Pampanga Chapter. Ang sa akin naman po, kasi ang protesta, pakikipag-rally, ayon sa issue ngayon, para sa atin po, hindi po tayo bagay, makayolubilo sa kanila. Kasi nga po, ano po ba ang sinasamba natin? Diyos ng kapayapaan. Praise God, kasi iba-iba tayong paniniwala. May iba-iba tayong thoughts, kaya nga tayo binigyan ng mga sarili natin kaisipan o sarili kaalaman. Kasi, ang sa atin, kung makikipagtalo tayo, parang kung makikipagtalo tayo sa tao na malalim na yung kaalaman, parang kasamaan, parang bilang na. Kumbaga yung tumataas sa isip niya is puro mali na, mahihirapan tayong paliwanagan at darating sa punto na magtatalo lang. So, pag nagtalo, minsan nasa Christian, minsan hindi ko naman nila lahat. May mga Kristiyano na dumarating talaga sa punto na napupuno, lalong-lalo na pag nababangga yung paniniwala natin o pananampalataya natin. Kasi as a Christian, siguro kilala din naman natin yung Kristiyano na namatay lang recently, si Clark Kent. Tama ba? Yun, basta yun. Namatay siya dahil din sa laban sa gobyerno. Christian, laban siya sa meron siyang mga paniniwala na laban din sa gobyerno kasi ang pakikipag-debate niya hindi lang naman sa paniniwala ka sa tao
paniniwala din as a Christian sa gobyerno. Amen, praise God. Pero naniniwala tayo na binigay ng gobyerno o ang pakikipagdating, binigay ng Panginoon ng gobyerno, at binigay ng ating mahal na Panginoon kasi binoto siya ng tao. Pero para sa akin, hindi talaga tama na makiayon tayo sa pakikipag-rally o pakikipag-debate sa ibang tao o pakikipag-protesta sa mga nangyayari sa ating lugar. Yun lamang po. Sabihin mo, nagpupuli ka sa Panginoon, tapos ginagamit mo din yung ano mo para sa hindi siya magandang bagay na makita ka doon. So, sabi dito sa Roma 12:2, katulog kayo magsinayon sa sanglibutan nito, kundi magsiba kayo ng patok sa pamamagitan ng babago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So, ayun mga kapatid, kung maging kapulaanan siya, huwag natin gawin mga kapatid. Kasi sabi natin sa Biblia, kaya hindi ako nagkakamali sa Luke. Sabi, tinutuyan ng iba ang Panginoon dahil sa mga gawa natin. So, para maiwasan natin yun, mag-iba tayo ng pag-iisip at maging kaaya-aya tayo sa harapan ng ating Panginoon. Sa akin, bibigyan ko ng tingin yung sinabi ni Brother Jen. So, totoo yung mga kapatid, no? Tayo bilang taon, normal man yan, or bisa mananampalataya, may kanya-kanya tayong free will. May mga freedom tayo. Kung paano tayo magsasalita, kung sino yung pipiliin natin mga kandidato, karapatan natin yun, mga kapatid. Pero ang tanong si Dito, bilang sa mananampalataya, maaari ba tayo sumang-ayon sa mga ganung bagay? Para sa akin, hindi mga kapatid. Dahil tayo bilang sa mga mananampalataya, dapat sa atin pa lamang nakikita na naluluwalhati natin yung Panginoon, mga kapatid. Kaya sa bagay na mga kapatid, kung may ganun man, kung may mga pagpoprotesta, isa na pwede natin magawa mga kapatid, ipanalangin natin. Hindi na natin kailangan pa makisulong, hindi na natin kailangan makisang-ayon dun sa mga tao na yung pag-rally o na yung pag-ralista. Ang pwede na natin magawa is ipanalangin natin na ano yung pwede natin magawa para sa ating nangyayari sa ating bansa. Yun lamang ang mga kapatid. Yung po, may nais na po bang tumugon, sundan, mga kapatid? Kaya ng encouragement ako, palagi natin sinasabi din sa mga kapatid, hindi tayo pwedeng masabi natin na tayo ay makadiyos na hindi tayo makabayan. So, merong mga Bible characters like si Nehemiah, na sabi nga, political person ito mga kapatid. Governor siya ng Judah. So, makikita natin na there are people in the Bible na politically involved mga kapatid. So, kung titignan natin, sabi nga, kalayaan po ng bawat isa to express yung ating political views, mga kapatid. According sa Constitution natin, mga kapatid, Article 3, Section 4 says, mga kapatid, na, piniginanan natin, mga kapatid, no, na, of course, yung Constitution natin ay nagbibigay sa atin ng karapatan to express. Pero kung makikita natin yung part doon, peaceful, kinakailangan sa mapayapang paraan, which mga kapatid, ano siya mga kapatid, in line doon sa sinasabi ng 1 Timothy chapter 2, verse 2 up to 3. Nasabi nga doon mga kapatid, na sa ating mga namiminuno, sa kings and sa authorities, pero sabi doon, for us to live quiet and peaceful. So, as long as mga kapatid, we're expressing yung ating views in a peaceful manner, okay lang. Pero kung dumarating ka na sa pagkipagtalo, doon na tayo hindi okay. Kasi ang sabi naman ng Biblia sa Titus chapter 3 verse 9, na ilagan yung mga usapan, yung mga pagtatalo, mga pagtataltalan. So, kung na-express natin at nakikita natin na uwi na sa pagtatalo, we should stop from there. Mga kapatid, kalayaan natin to express our own. Sabi nga, kung may mahikaya tayo sa ating paniniwala, so okay lang. Pero kung humahantong na po sa pakikipagtalo, hindi na po okay. Actually, balikan natin yung Constitution. Sabi doon, freedom to express, yun nga, mga kapatid, to gather people, assembly, in a peaceful manner. So, pwede kong sumama doon sa mga gano'n. For me, according din
sa ating constitution, pwede ka sumama. Pero kung nakikipagpatuhan ka na, iba na yun, mga kapatid, iba na yun. So, that's it for me, mga kapatid. Okay lang mag-express ng political views, pero kung humahantong na po sa pagkipagtalo, hindi na po okay yun. Sige nga po, thank you so much. Thank you po sa pag-pastoraan. Meron po ba? Meron pa po ba?